Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. First topic, kamustahin natin ang Dabarkads host dito po sa Sydney, Australia. Mainit pong sinalubong si Bossing Vic Soto at ang iba pang mga Itbulaga host dito po sa Sydney, Australia. Makikita nga dito sa pagbaba pa lang ni Bossing Vic Soto, meron na pong mga organizers na sumasalubong sa kanila. Makikita nga dyan ang pa-welcome banner ng ilang mga Dabarkads natin na organizers ng show. At after nga po ng mainit na pagsalubong, hinatid na po ang Dabarkads natin sa hotel na pagtutuluyan po nila hanggat andirito po sila sa Sydney, Australia. At pakatapos niyan, nagkaroon sila ng dinner dito po sa isang restaurant sa Sydney. At eto pa ang nakakatuwa mga kadabarkads, nagkaroon sila ng party-party sa loob ng isang hotel. So nagkaroon sila doon ng dugtungan po ng kanta na kung saan talaga namang bumirit na naman si Maine Mendoza. Sobrang aliw to mga kadabarkads kasi lahat po sila nagpapasahan po ng mic isa-isa. Lahat ng nanonood sa kanila sa naturang venue, sobrang nag-e-enjoy at aliw na aliw talaga sa mga Dabarkads natin. Sabi nga dito ng Fiesta Cultura, jamming with the Dabarkads. Here is a sample of what you are going to see with the Itbulaga Sugod Sydney at the 30th Grand Philippine Fiesta Cultura. Proudly sponsored by the National Australia Bank. Tickets available at the gate or go to Humanitics event at Fiesta Cultura. At take note mga kadabarkads, mabilis pong ma-sold out ang ticket nila doon. So ito na lang po yung mga available. Sold out na yung $50 ticket but you can still buy the $25 tickets. For only $25, you get full day and night access to everything. All show, food trip, Miss Philippine Australia at syempre ang pinaka-special Itbulaga over 3 hours, full show live. Kung may $50 ticket ka, no worries. It already include the gate tickets, no need to pay more. Pero reminder, kung sa gate ka bibili, $30 na on the day sa $5 more. Kaya bili na ngayon, iwas pila na nakasave ka pa. Kaya Dabarkads, sugod na daw po kayo. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang ganap dito po sa Clowns Republic Comedy Bar ni Alan Kay. Andyan na naman po ang ating mga clones. Sino-sino ba yung mga clones na yan? 5 clones po ito mga kadabarkads. Ipaplex ko na lamang sa mga screen po ninyo. Sabi nga dito, nasa Clowns Republic na naman muli ang The Clones of Itbulaga tonight kasama ang ating Friday group. Siguradong masaya to, kaya sa mga nag-aabang, wag na magpatumpik-tumpik pa. Kita-kits mga Dabarkads. Samantalang mamaya naman po ang makakasama natin sa Clones Open ay silang tatlo mga Kadabarkads. Si Jane Jordan, Arman Mandapat, and syempre itong clone po ni Michael Jackson. So sila po ang makakasama natin mamaya dito yan sa Clones Open. Samantalang Jerome Ibardome naglabas po ng statement. So inedit niya po mga Kadabarkads yung naging post niya po kahapon. Dinagdagan niya po. Sabi niya dito mga kaganapan with Roel Carreño, Matt Monroe, and me as Elvis Presley. The suit is only used for the event only po. Hindi po talaga ako ang may gusto na mag-Elvis po look po. Though, syempre, it feels nice to wear and to look like my idol, the king himself. And this is once in a blue moon lang po. Thank you. Hope you guys understand. So, nag-explain po si Jerome Ibardome kasi merong ibang mga fans na nagsasabi po na okay na yung looks mo na naka-jacket ka ng color black, di mo naman kailangan gayahin masyado si Elvis Presley. No, yan po kasi yung mga natatanggap niyang message. Kaya eto, nagpaliwanag po si Jerome Ibardome na itong suit niya dyan mismong ni-request. Hindi niya kagustuhan na ito ay isuot po.
request po ito ng siguro organizers ng event na pinuntahan po nila nung nakaraan, kasama po itong si Matt Monroe or si Rowell Carino. So, ang sa akin lang naman, okay lang naman gayahin ni Jerome Ibardome si Elvis Presley kasi impersonator nga po siya ni Elvis Presley. So, para saan pa kundi niya gagayahin si Elvis Presley? 'Di ba? Yun nga po yung role niya, ang gayahin si Elvis Presley kasi doon po siya nakilala. Meron kasing ibang netizen na nagsasabi na, ay, wag mo nang gayahin yan. Make your own, ganyan-ganyan. So, nakilala kasi si Jerome, mga Kadaver Cards, sa pagiging Elvis Presley. So, ang gagawin niya, gayahin niya yung looks. 'Di ba? Yun yung mas maganda doon. Pero, yung iba kasi hindi po nagugustuhan na gagayahin eksakto ni Jerome Ibardome. So, iba-iba naman tayo ng opinion. Kaya, hayaan na natin. Igalang na lang natin yung opinion at pananaw po ng iba. Kaya, ayan, for the explain po si Jerome Cyrus Ibardome. And inedit niya po yung kanyang post kahapon. Sabi nga dito ng ilang mga nag-comment, Jerome, hindi bagay sa'yo na magsuot pa ng mga like outfit ni Elvis Presley. Mas okay ka pag yung mga suot mo lang cause your voice made you more Elvis, not for a suit. Sa true, no good your suit. Sabi pa ng isa dito, hi, I'm a fan of yours, but this is for me only. Don't mad Jerome, but I don't like your attire looks odd. I like better when you wear your regular clothes when you're performing. Nakaka-distract kasi. Please take this as constructive criticism. Thanks, Jerome Cyrus Ibardome. How I wish you perform again in Itbulaga. Please shout out me naman from San Diego, California. So, ilan lamang po yan, mga Kadaver Cards, sa mga nag-comment sa post ni Jerome Ibardome kahapon, kaya napa-edit po siya. So, nauunawaan ko naman yung kanilang mga sentimiento. Ito ay tanggapin na lang sana ni Elvis Presley or Jerome Ibardome as constructive criticism para mas mag-improve itong si Jerome Ibardome. Pero kung ako po yung tatanungin, mga Kadaver Cards, agree ako na sinusuot niya po yung mga damit or forma. Ginagaya niya po yung forma ni Elvis Presley. Kasi, ayun nga po, sabi ko nga po kanina, para syempre, mas maging impersonator siya ni Elvis Presley. Oo, gaya-gaya niya na po yung boses niya, pero mas maganda kung maging yung looks niya gayang-gaya din po, 'di ba? So, ito lang ay pananaw ko po. Ewan ko lang po sa inyo kung kayo ay sasang-ayon. Pero kahit ano pa yan, wala namang problema, ginagalang natin yan. Alam ko naman na bawat isa sa atin meron pong opinion at kanya-kanyang opinion. Kaya galang-galang lang yan. May iba talaga na hindi gusto, may iba na gusto. Kaya kung ano man po yung desisyon ni Elvis Presley, igalang na lang din po natin. So, anong sa inyo dito, mga Kadaver Cards? Agree ba kayo na pati yung damit ni Elvis Presley ay gayahin ni Jerome Ibardome? Please comment down below.